Bilisan niyo, Manang Lita. Nariyan na siya. Malapit na tayo, ma'am. Diyos ko, Panginoon ko. Kayo na pong bahalang magligtas sa amin. Ang bata, Manang! Kailangan mailayo natin ang bata! Ma'am, nandiyan na yung aswang. Kunin mo tong bata! Tumakbo kayo sa kotse! Bilis! Ma'am, paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Basta, hintayin niyo ako sa kotse. Nandoon yung driver. At huwag na huwag mong sasabihin ang nakita mo. Naiintindihan mo? Opo. Sige! Lumapit ka sa akin, demonyo ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Dinampot ni Ofelia ang sibat na tila naiwan ng isa sa mga taong bayan na tumutugi sa halimaw na yun. Matapos yun ay matapang na hinarap ang tumutugi sa kanila. Nanginig sa takot si Ofelia nang makita ng malapitan ng halimaw. Kung may hihigit pa sa salitang kilabot, ayun ang kanyang naramdaman. Nagtaasan ang mga balahibo sa kanyang katawan at parang nanlaki ang ulo ni Ofelia nang makita ang malademonyo nitong itsura. Hindi mo makukuha sa akin ang bata! Parang kakampi ni Ofelia ang langit ng sandaling yun. Matapos tumama ang sibat sa dibdib ng aswang at nagtangka itong sumugod sa kanya. Hanggang sa napalingon siya nang marinig ang paparating na maraming tinig ng mga taong tumutugi sa aswang. Doon ako umalis at kumaripas ng takbo. Ma'am Ofelia! Ma'am! Nasa na po kayo? Ay, Diyos ko po. Salamat sa Diyos at ligtas po kayo. Ma'am, sigurado po ba kayo na iuuwi natin itong bata? Paano kung paglaki niya ay... Bahala na. Pero hindi maitim ang konsensya ko na pabayaan ng bata. Kung hindi, papatayin siya ng taong bayan. Manong, umalis na tayo! Bilis! Madaling araw bandang 4:00 nang bumangon ako mula sa kama. Hindi ko maintindihan pero ayaw akong dalawin ng antok. Mabuti pa ang asawa ko na tulog sa tabi ko at mukhang malayo na yata ang nararating sa panaginip. Napatingin ako sa petsa at natigilan. 10 taon na rin pala ang nakalipas mula ng araw na yon. Bumuntong hininga ako at mula sa drawer na aming bedside table ay kinuha ko ang notepad ko at nagsimulang magsulat. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang umaga sa inyo. Habang sinusulat ko ito ay hindi ako sigurado kung tama ba ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung tama ba na isalaysay ko sa inyo ang isang pangyayaring kailanman ay hindi ko makakalimutan. Tawagin mo na lamang akong Aven, Madam Venus, short for Lavender. Lumaki ako na maayos at komportable ang buhay. Nabibili ko ang lahat ng gusto ko. Pagdating sa pera ay wala kaming problema at masaya naman kami ng pamilya ko. Or so I thought. Dahil sa amin, masasabi ko na si Ate Claire ang hindi masaya. Malaki ang galit niya sa mundo at sa mga magulang namin. Ate Claire grew up with a lot of insecurities in life, lalo na sa akin. I grew up and witnessed how my dad neglected and always compared her to me. Dahil doon ay naging rebelde si ate at naging major problem ni dad. Sa halip na magkasundo, ay mas lalong lumaki ang gap ng dalawa. I was 13 years old when a tragedy happened that changed our lives forever. An event that made my father hate Ate Claire even more. Pinatapon niya si ate sa probinsya namin. At nang bumalik sa amin sa Maynila makalipas ang ilang taon, doon na nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan na kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin. Nasaan ang asawa ko? Nasaan? Daddy! Si Mommy! Anong nangyari sa mami mo? Wala na. Wala na si Ma'am Sel. Dead on arrival daw sabi ng doktor. Sinubukan pa rin nilang i-revive pero wala na talaga. No. Hindi totoo yan.
Buhay ang asawa ko! Tumakbo si Daddy papasok ng emergency room at doon sa isang kama, nakahiga ang wala ng buhay na katawan ni Mommy. Niyakap ng mahigpit ni Daddy ang katawan ni Mommy at umiyak ng husto. Ophelia! Mahal, gumising ka. Please wake up! Please! May usapan tayo, di ba? Sabay tayong tatanda. Sabay tayo mamamatay. Nangako ka na hindi mo ko iiwan. Nangako ka. Bakit ka ganito ngayon? Gumising ka na. Ophelia! Wala na ba talaga si Mommy, Dad? Anak, nandito pa si Daddy. Hindi kita pababayaan. Mommy! Mommy, wake up, please! Binitawan ni Daddy si Mommy at kahit na 13 anyos na ako ng mga panahon na yun, kinarga pa rin ako ni Daddy sa mga balikat niya at doon ko binuhos ang lahat ng lungkot ko. Yakap namin ang isa't isa habang sabay nagluluksa sa pagkawala ng pinakamahalagang babae sa aming buhay. Nang kunin na ng mga staff ng ospital ang bangkay ni Mommy, doon ako binaba ni Daddy at sumunod kami sa mga ito papunta sa morgue. Paano nangyari ang aksidente? Ha? Ang sabi niya sa akin kanina nung huling beses kami nag-usap sa phone, magluluto pa siya ng hapunan. Naku, sir. Kasi po, dumating itong si Claire sa bahay. Lasing na hinatid ng mga kaibigan niya. Nakainom? 16 anyos pa lang yun, umiinom na siya. At kailan ba siya natuto magmaneho? Naku, sir. Hindi na lang sinusumbong ni Ma'am sa'yo pero problema niya yan kay Claire. Hindi niya malaman kung saan natuto mag-drive. Tapos madalas umuwi ng lasing. Nasaan ba ang ate mo? Ginagamot pa rin po ng doktor. Tapos ayun ho. Pagdating sa bahay ay biglang kinuha ang susi ng kotse ni Ma'am at nagpupumilit na ilabas ang sasakyan. Pinipigilan namin pero ayaw paawat. Nagbanta pa nga nawawa sa akin yung gate. Hindi namin alam kung bakit pero parang galit na galit. Dahil nga sa pag-aalala ni Ma'am at natataranta na rin siya. Sumakay si Ma'am. Ang sabi ng mga pulis ay mabilis ang takbo ng kotse at nawala ng kontrol kaya bumangga sila sa isang poste. Hindi daw po kasi naka-seatbelt si Ma'am kaya siya ang napuruhan. Nasaan na si Claire? Ha? Nasaan na ang babaeng yan? Daddy! Ay sir, tama na po. Daddy, sorry po. Sorry po, Daddy. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po talaga sinasadya. Sorry po. Sorry po. Sorry? Maibabalik ba ng sorry mo ang buhay ng asawa ko? Ha? Mabubuhay ba siya ng mga iyak at sorry mo? Daddy, I'm sorry. Wala ka nang ginawang tama. Pinatay mo pa ang asawa ko. Mula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Daddy, wag po. Huwag niyo po ako palayasin, Dad. Please. Daddy, tama na. Huwag mo nang saktan si ate. Halika dito. Nagkagulo kami nang biglang hablutin ni Daddy ang damit ni Ate Claire at kinaladkad papasok ng morgue. Habang kami ni Manang ay panayang awat sa galit na ama ko. Daddy, wag po. Daddy, tama na po. Halika dito, sabi. Halika. Hayan.
Tignan mo! Tignan mo ang itsura ng mami mo! Tignan mo ang resulta ng ginawa mo! Buhay pa siya nung umalis ako ng bahay kanina. Masigla siya. Tapos pinatay mo! Pinatay mo ang asawa ko! Sorry po, Mami. Sorry. I'm so sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Bukas na bukas din, Manang Lita. Iimpake mo ang mga gamit nito. Tapos ipadala sa probinsya. Daddy, no! Hindi ka uuwi hanggang hindi ko sinasabi. Daddy, kahit mula sa pagkatapos ng libing ni Mami. Hindi. Wala kang karapatang pumunta kahit sa libing niya. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Kaya lumayo ka sa amin. Doon ka sa probinsya hanggang sa magtino ka. Siyam na taon ang lumipas matapos ang malagim na trahedyang kumitil sa buhay ng mami ko. Mahirap man, pero unti-unti ay nakausad kami ni Dad. Unti-unti rin naming natanggap ang pagkawala niya. Sa loob ng mga taon na lumipas, ay nabalitaan ko na may dinedate si Dad pero hanggang doon lang daw yun. Ang katwiran niya ay si Mami lang ang una't huling babaeng ihaharap niya sa altar. Maayos ang relasyon naming mag-ama. Sa katunayan ay sweet at malambing sa akin si Dad. Mahigpit dahil bunso ako, pero sunod ang layaw ko sa kanya. Thankfully, kahit na ganon, hindi niya ako pinalaking spoiled brat. Hi, Daddy. Oh, nakabihis ka. Saan na naman ang punta mo? Daddy, nakalimutan mo na ba? Aalis kami ni Kuya Joey ngayon. Nangako kasi siya sa akin na ipagsha-shopping niya ako. Huwag mong uubusin ang pera ng Kuya Joey mo, ha? Bahala siya. Nagyaya siya eh. Ima-max out ko ang card niya. Anak, umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba dyan kay Joey? Daddy naman, wala po. Kapatid lang talagang tingin ko kay Kuya Joey. Eh, crush. Wala ka bang ibang crush sa school? Si Daddy ang kulit. Wala nga po. Tsaka as if naman papayag kayo magka-boyfriend ako agad. Sabi niyo, tapusin ko muna pag-aaral ko. Oo nga, sinabi ko yon. Pero kung may manliligaw sa'yo at nakilala at nakita ko naman na matino, bakit hindi, anak? Talaga po, Dad? Abay, kung magugustuhan ko lang, ha? Naputol ang pag-uusap namin nang mapalingon kami at pumasok ang isang babae. Hindi namin agad ito nakilala, kaya nagtaka pa kami nang magkatinginan ni Daddy. Nang makalapit ito, doon nagliwanag ang mukha ko matapos siyang makilala. Ate Claire? Ate! Hi, Evan. Masaya akong tumakbo palapit kay Ate Claire at niyakap ito ng mahigpit. Pero kung gaano ako kasaya sa kanyang pagbabalik, makalipas ang 9 na taon na paninirahan nito sa probinsya, biglang nagbago ang timpla ng mood ni Daddy nang makita si Ate. Lumapit siya kay Dad at humalik sa pisngi at nagmano. Pero hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha nito, nakasimangot at nakapurmal. Anong ginagawa mo dito? May sinabi ba kung umuwi ka? Sorry po kung hindi ako nakapagsabi na uuwi ako. Biglaan po kasi. Sir, pasensya na ho kayo kung pinangunahan ko na kayo. Ang totoo po kasi niyan tumawag sa akin si Claire kagabi. Magulo daw doon sa probinsya dahil sa laganap na patayan. Sunod-sunod daw ang natatagpo ang bangkay araw-araw tapos dumadagdag pa sa gulo ang mga NPA. Kaya ho, pinauwi ko na ng madali si Claire dahil baka mapahamak siya doon. Nandyan na yan eh. Ano pang magagawa ko? Lita, iakyat mo na lang sa kwarto ko yung kape ko. Opo, sir. Nang makaalis si Dad ay nasundan na lang namin ang tingin nito. Kinuha ng ibang kasambahay ang mga gamit ni Ate Claire at inakyat sa kwarto. Habang kami ay naiwan sa dining area. Napaupo na lang kami
habang napapailing sa walang pinagbagong ugali ni Dad kay ate. Pasensya ka na kay Dad, ate. May bago ba? Inaasahan ko na yan. Kung ako lang, hindi na ako babalik dito. Anong plano mo ngayon, Claire? Kakausapin si Dad na baka pwedeng magpatuloy ako ng pag-aaral. Kung bakit ba naman kasi napakahilig mong gumawa ng gulo? Pinag-aaral ka, hindi mo pinagbubuti. Puro absent ka pa. Puro ka barkada. Bisyo. Alam mo na ngang ganyan sa'yo ang daddy mo. Imbis na pagbutihan mo para magbago naman ang pakikitungo niya sa'yo. Puro sakit ng ulo pa rin ang ginagawa mo. Sorry po, Manang, ha. Pangako ngayon, aayusin ko na po. Sana nga, ate. Sayang din kasi mga opportunities mo. Kahit naman masungit si Dad at laging galit sa'yo, concerned din siya sa'yo. Hindi niya lang pinapakita. Hayaan nyo, susubukan ko na ayusin na yung buhay ko. Oh, siya, sige at kumain ka na dyan. Ay, Aven, nariyan na si Joey. Hi, Princess. Siya nga pala si Kuya Joey. Mas matanda sa akin ng 5 taon. Pero masasabi ko na isa sa maituturing kong matalik na kaibigan. Professor siya sa university na pinapasukan ko. Pero sa labas ng eskwelahan, palagi kaming magkasama. Kahit na madalas ko siyang kinukulit, ay napapagpasensyahan naman ako ni Kuya. Aaminin ko, Madam Venus, gwapo si Kuya Joey. Kaya maraming estudyante sa school ang nagkakagusto sa kanya. Single siya pero wala yatang balak magrelasyon. Dahil bukod sa busy sa trabaho, lagi din siyang bantay sarado sa akin. Kaya nga ang endearment niya sa akin ay princess. Dahil ako lang daw ang nag-iisang prinsesa ng buhay niya. Kuya! Ready? Yup. Siya nga pala. Kuya Joey, si Ate Claire. Ate, si Kuya Joey, anak ng best friend ni Dad. Pinsan mo? Hindi. Kapatid ko. Sa probinsya kasi siya nakatira. Ngayon lang siya umuwi dito. Ganun ba? Hi, nice to meet you. Nice to meet you din. Aben, may lakad kayo? Oo, ate. Mamaya na lang tayo magkwentuhan pagbalik ko, ha? Halika na. Baka mali tayo sa showing ng movie. Bye, ate. Bye, Manang. Sa kabila ng mabigat na pakikitungo ni Daddy kay Ate Claire, hindi naman siya nagdalawang isip nang magsabi na gusto na nitong ituloy ang pag-aaral. Lumipas ang mga araw, nakita ko naman ang pagbabago kay Ate Claire. Totoong tinutukan niya ang pag-aaral. Bukod doon, ay mahilig din itong mag-painting. Dahil sa nangyaring aksidente noon, pinagbawalan ni Dad si ate na mag-drive at kahit kumuha ng lisensya. Kaya naman palagi ko siyang sinasabay pagpasok sa school. Pagbaba namin ng kotse ay nakita namin sa di kalayuan si Kuya Joey. Yung si Joey, close pa talaga kayo niyan? Oo, parang magkapatid na kami niyan. Bakit, ate? Wala. Ang pogi kasi eh. Crush mo? Medyo. Lakad mo naman ako. Nako, ate. Baka umiyak ka lang. Hindi naman siya bading pero wala talagang hilig sa babae yan. Hi, Joey. Uy, hi. Princess, anong oras yung tapos ng klase mo? 4 p.m. start ang last subject ko eh. Mga 6, ganon. Bakit? Tara, dinner tayong dalawa. Kuya dala ko yung kotse ko. Pakuha ko na lang sa driver ko para iuwi sa inyo tapos ako na lang maghahatid sa'yo. Aden, paano naman ako? E di, sabay ka na lang dun sa driver. Ipapakuha ko kapag oras na ng uwi mo. Sama na lang kaya ako sa inyo? Next time na lang siguro. Kami muna. Anyway, Aven, pumasok ka na doon at baka malate ka na. Pagdating ko sa classroom ay agad akong binati ng mga kaibigan at classmates ko. Hanggang sa may isang hindi pamilyar na mukha akong nasipat na nakaupo sa tabi ng upuan ko. Isang lalaki. Parang yung mga Korean actors sa mga K-drama na napapanood ko
ang klase ng pagkagwapo nito. Mukha lang itong nerd dahil sa black-rimmed eyeglasses na suot niya. Nang lumapit ako at umupo sa tabi nito, napakunot noo ako nang lumingon sa akin ang lalaki at ngumiti. Even, right? I'm Gian. Matagal na kitang kilala. Kilala mo ko? Paano? Malapit na magkaibigan at business partners ang parents natin. Palagi kitang nakikita sa mga events. Ganun ba? Sorry, hindi talaga kita kilala. Anyway, nice to meet you. Thanks. Same here. Bakit parang ngayon lang kita nakita dito? Kaka-transfer ko lang. Ngayon na first day ko. Lumipat kasi kami doon sa subdivision nyo. Hassle kung biyabiyahe ako mula sa bagong bahay namin papunta sa dating university na pinapasukan ko. Ayoko namang mag-dorm kaya nag-transfer na lang ako. Ang daldal mo pala, no? Napansin mo pala. Pero hindi ako laging madaldal. Ang kinakausap ko lang, yung mga taong gusto ko. Ha? Nandyan na si Frof. Nang makilala ko si Gian, ang akala ko ay maiinis ako sa kanya at hindi kami magkakasundo dahil sa kakulitan at kadaldalan nito. Hindi pala. Dahil habang dumadaan ang mga araw na nakakasama ko siya ng matagal, ay mas na-enjoy ko ang company ni Gian. Walang dull moments. Kasabay ng pagkakalapit namin ni Gian, ay napansin ko ang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Kuya Joey. Kung paanong tratuhin ng lalaki ang babaeng nagugustuhan nito. Mas napapabilis na iniimbita niya akong lumabas. Bukod doon, naging mas extra sweet siya sa akin. Nagbibigay ng bulaklak, regalo, pagkain, lahat ng mga paborito ko. Ganito. Okay na ba to? Oo, ganyan. Ayos, ang ganda. Tsak, uno na naman ang ibibigay ni Sir sa project natin. Ay, kapagod. Nagutom tuloy ako bigla. Sakto, nagpa-order na ako ng pizza. Parating na yon. Makaka-relax na tayo ngayon. Tapos ng exam at tapos na rin itong project natin. Siya nga pala, Aven. May gagawin ka ba sa Sabado? Wala naman. Bakit? Pwede ba kitang maimbitahang lumabas? Pwede naman pero depende kung papayag si Dad. Sige. Anong oras ba uuwi si Tito Efren? Maya-maya, nandito na yon. Pero in case na pumayag si Tito, ikaw, papayag ka ba? Oo naman. Ba't naman hindi? Para makapag-celebrate tayo dahil ang tataas ng scores natin sa exams. Maya-maya nga ay dumating na si Daddy. Papasok pa lang ay alam ko ng pagod ito at masakit ang ulo. Agad akong lumapit at humalik sa pisingin nito, saka nagmano, maging si Gian. Halos segundo lang ang pagitan ng sumunod na dumating si Kuya Joey. Daddy! Hi, Kuya Joey! Gian, nandito ka pala. Anong oras ka dumating? Ay, kanina pa pong mga 3:00 ng hapon. Dito po kami dumiretso ni Aven, galing sa school, para tapusin po yung project na ipapasa namin. Mabuti naman at natapos nyo na. Huwag ka na munang umuwi, ha? Dito ka na kumain ng dinner. Sige po. Isa pa po pala. Tito, may gusto po sana akong ipagpaalam sa inyo. Sige. Ano yun? Kasi po, gusto kong ipagpaalam si Aven. Iimbitahan ko po kasi siya sa Sabado na lumabas. Ang ibig mong sabihin, date? Parang ganun na nga po. Abay, bakit naman hindi? Kilala naman kita at ang pamilya mo. Kung pumayag ba si Aven, edi sige. Talaga po? Thank you po, Tito. Mula sa sala ay dumiretso kami sa dining area kung saan hinahanda na ng mga kasambahay ang hapunan namin. Nasa gitna kami ng pag-uusap nang dumating si Ate Claire.
Muli na namang pumormal si Dad pagkakita kay ate at hindi kumibo noong nagmano siya at humalik sa pisngi. Habang maayos at masaya ang mga nangyayari sa buhay ko, ang relasyon naman ni Daddy at Ate Claire ay tila mas lumalala. Dahil natural na kay ate na walang hilig sa pag-aaral, palaging mababa ang grades nito na laging kinakagalit ni Daddy. Lagi tuloy siyang kinukumpara ni Daddy sa akin na naging dahilan ng unti-unting paglayo ng loob ni ate sa akin. Bakit ngayon ka lang? Hindi ba't alas 4 ng hapon ang uwi mo? Lumabas lang po ako kasama ng mga classmate ko. Kumain lang po kami. Kumain? Hanggang dito naaamoy kita. Uminom ka na naman. Kailan ka uuwi sa oras, ha? Palagi ka na lang late umuwi. Hindi ka gumaya dito kay Aven. May disiplina. Alam ko hanggang anong oras lang siya nasa labas. Ikaw ang matanda, pero ikaw ang palagi pasimuno ng kalokohan. Sorry po. Nakaramdam ako ng awa kay Ate Claire, Madam Venus. Alam ko na napahiya siya sa harap ni Gian at Kuya Joey, pero hindi ko naman masaway si Dad. Dahil baka ako ang balingan niya ng kanyang galit. Pigil ang luha at tahimik na naupo na lang si ate sa isang bakanting silya sa harap ng mesa. Para bumaba ang tensyon ay binaling ko ang atensyon ng lahat kay Kuya Joey. Kuya, bakit ka pala pumunta dito? Oo nga pala. May pinapabigay si Mami sa'yo. Eto. Nag-bake siya ng brownies na paborito mo. Tapos may binili siyang blueberry cheesecake. Ang sabi niya, ibigay ko raw sa'yo. Nako, si tita talaga nag-abala pa. Thank you, kuya. Tatawagan ko mamaya si tita para magpasalamat din. Alam mo naman yun si Mami, tuwang-tuwa yun sa'yo palibasa walang anak na babae. Saka pala tito, pagpapaalam ko po sana si Aven. Oh, pati ikaw. Saan naman? Sa anniversary po ng company nila, Dad. I'm sure Dad invited you, Tito. Gusto ko po sana na si Aven ang date ko sa gabing yun eh. Nako, sir. Itong prinsesa natin mukhang pinuputakte ng maniligaw. Sa tingin ko nga, tungkol dun sa party, oo. At nagkausap na kami ni kumpadre dyan. Teka, gusto ko lang magkaliwanagan tayo dito mga iho. Alam nyo na pareho kong kaibigan ng mga magulang nyo. Pero hindi ibig sabihin, madali kayong makakalusot sa akin. Tapatin nyo nga ako. May gusto ba kayo sa prinsesa ko? Nanliligaw ba kayo sa kanya? Daddy? Opo. Kuya? Ibig sabihin, Sinasabi ko na nga ba't may ibang dahilan ng pagpunta mo dito eh. Pero paano yan, Joey? Professor ka sa university na pinapasukan ni Aven. Baka magkaroon ng iskandalo doon. At mapahiya ang anak ko. Alam mo na bawal ang relasyon ng isang guro at estudyante. Huwag po kayong mag-alala, Tito. Hindi naman po ako nagmamadali eh. Hintayin ko po tong si Aven na makagraduate bago ako formal na manligaw. Alam na po to ng parents ko, Tito. Matagal ko na pong mahal si Aven ng higit pa sa kaibigan. Ako rin, Aven. Kung hindi ka pa ready ngayon, willing ako maghintay sa'yo. ay, dalaga na nga talagang alaga ko. Natahimik ang lahat at nagkatinginan ng dalawang binata. Habang si Daddy at Manang Lita ay natatawa. Ako naman ay nagiinit ang mukha. Hindi ko alam sasabihin ko. Kaibigan ang tingin ko kay Gian at parang nakatatandang kapatid naman kay Kuya Joey. Hindi ko inaasahan na iba na pala ang pagtingin nila sa akin. Dahil nahihiya na ako ay bigla ko na lang kiniba ang usapan. Ngunit hindi ko inaasahan na sa ginawa ko ay mapapahamak ko si Ate Claire. Daddy? Dad? Dala ko na yung exam papers ko. Gusto mong makita? Sige nga. Patingin ako.
Nagmamadali akong pinakita ang mga test papers ko. Napangiti ako nang makita ang saya sa mukha ni Dad habang isa-isang tinitignan ang mga papel na hawak. Parang biglang nawala ang pagod nito. Pagkatapos ay hindi mawala ang ngiti na tumingin sa akin. Halika nga dito anak. Payakap naman si Daddy. Para sa iyo to, Daddy. Sa inyo ni Mommy. Thank you anak. You never failed to always make me and your mom proud. Sana lang, nandito siya. At nakikita niya lahat ng mga achievements mo. Siguradong matutuwa din siya. At maiiyak. Dahil sa bukod straight din slister ka, dalaga ka na. At may mga manliligaw na. Talaga po? Oo. Isa yun sa mga kinatatakutan ng mami mo noon. Kapag nagdalaga ka na daw at nagka-boyfriend, baka daw mag-asawa ka kaagad at iwan kami. Matagal pa po yun. Tutulungan ko pa kayo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Excuse me po. Akit na po ka sa kwarto ko Hoy, sandali lang. Bumalik ka dito. Ikaw, ang exam mo kumusta? Nakuha mo na ang test papers mo? Opo. Patingin. Nag-aalala na palingon ako kay Ate Claire. Nakita ko ang panginginig ng kamay niya habang hinuhugot mula sa bag ang mga papel na parang nalamukos na. Habang ang mukha ni ate ay tila maiiyak anumang oras. Patabog na kinuha ni Daddy ang mga test papers. Maya-maya lang ay halos magbuhol ang mga kilay nito at tumayo. Puro pasang awa na naman ang mga grades mo. Mas matanda kang naturingan kay Evan. Pero dinaig ka pa ng kapatid mo. Siya ang tataas ng marka. Hindi ka ba nahihiya? Ha? Palagi ka nalang ganyan. Ano na naman ang makikita ko sa cards mo? Tres? Daddy, tama na po. Please, may mga bisita tayo. Huwag kang makialam dito, Evan. Kailan mo planong tumino sa pag-aaral, ha? Ate Claire, sige na, akit ka na sa room mo. Ako nang bahala kay Daddy. Pagpasensyahan mo na. Sorry po, Dad. Babawi na lang po ako sa susunod. Babawi? Babawi? Yan at yan ang naririnig ko sa'yo. Pero walang pinagbago ang mga grades mo. Akit na po ako. Daddy naman Ikaw talaga. Napahiya tuloy si ate. Huwag mo ang kinakampihan niyang ate mo. Kaya nawiwili. Guys, sorry Tara, kain na tayo. Madaling araw. Hindi ako sigurado kung ano ang eksaktong oras, pero nagising ako sa kalaliman ng gabi dahil sa mga kaluskos na nagmumula sa labas ng terrace ng kwarto ko. Dumilit ako at may nahagip na anino ang mata ko na nakatayo sa labas ng terrace. Pero dahil antok na antok pa ako, pumikit lang ako at hindi yon pinansin. Hanggang sa... Sino yan? Yaya? Ba't ang ingay? Dahil sa ingay na yon ay napilitan akong dumilat ulit at bumangon. Nakusot ko bigla ang mata ko nang tuluyang maaninag ang anino na nakatayo sa harap ng pinto doon sa teres. Ang akala ko ay nananaginip lang ako. Literal na huminto ako sa pagkilos at natulala ng unti-unting rumihistro sa isip ko ang itsura ng nasa labas ng silid ko. Maihahalin tulad sa lobo ang ulo nito at katawan, ngunit ang isang iyon ay nakatayo na parang tao. Oh my God! Ano yan?
hanggang sa bigla akong mapaatras sa gulat at sumiksik sa headboard ng kama nang biglang kalampagin ng malakas ng nilalang na yon ang salamin ng pinto. Nahila ko ng husto ang kumot ko, niyakap na mahigpit ang unan habang tulala sa takot. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw, pero parang walang boses na lumalabas sa bibig ko. Daddy! Dad! Daddy! Nang sa wakas ay makasigaw ako, ay doon dahan-dahang bumukas ang pinto ng teres. Tumali ako ng malakas nang makita ang mahabang animo mga balahibo na gumagapang palapit sa akin. Napatayo ako sa kama at agad tumalon pababa nang malapit na yon sa akin. Daddy! Dad! Tulong! Tulungan niyo ako! Dahil sa labis na takot at pagpapanik ay nanginig ang mga kamay ko at hindi ko magawang buksan ang pinto. Hanggang sa may bigla na lang sumakal sa akin mula sa likod. Napahawak ako sa leeg at doon ko naramdaman ang makapal na balahibong nakapulupot sa akin. Pumadyak ako ng husto nang iangat ako nito mula sa sahig. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, Madam Venus. Iyak ako ng iyak habang nakatingin sa anino sa labas ng kwarto ko at mula doon ay narinig ko ang nakakatakot at malademonyo niyang tawa. Aven! Aven, anak! Aven, anak ko! Diyos ko! Aven! Ah! Aswang! Daddy! Sa pagpatak ng bawat segundo ay mas lalong humigpit ang pagkakasakal sa akin. Si Daddy ang agad kong niyakap at pilit na inaalis ang mga nakapulupot sa leeg ko habang si Manang Lita ay biglang kumaripas ng takbo pababa. Sino kang demonyo ka, ha? Bitiwan mo ang anak ko! Tumakbo palabas ng kwarto si Daddy at pagbalik nito ay may dala na itong shotgun. Agad nitong kinasa ang baril. Kasabay nito ay bumalik si Manang Lita na may dalang itak. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng malakas na putok ng baril ni Daddy ay ang paghiwa ni Manang sa makapal na balahibong sumasakal sa akin. Agad akong nasalo ni Daddy nang bumitaw ang nilalang na yon at tumakas. Nagkagulo sa bahay at agad hinabol ng mga guard kung ano man ang nagtangkang pumatay sa akin. Habang si Daddy at Manang Lita ay natataranta at hindi malaman ang kanilang gagawin. Gising ang ulirat ko sa buong sandaling yun, pero masyadong mahigpit ang ginawang pagsakal sa akin at pakiramdam ko malalagutan ako ng hininga anumang oras. Madali ka, Lita. Dalhin natin siya sa ospital. Sabihin mo agad ang driver. Opo! Napalingon kaming lahat nang biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Kuya Joey. Naroon sa loob ng silid na yon si Manang Lita, si Gian at ang daddy ko. Umihingal pa na lumapit siya sa akin at walang pakialam na niyakap ako ng mahigpit. Napangiti ako at kinilig sa ginawa ni Kuya Joey, habang ang daddy ko naman ay tatawa-tawa na tinatapik ito sa likod. Nang pakawalan ako ni Kuya ay nakita ko ang mangiyak-ngiyak at nag-aalalang mukha nito. Anong nangyayari sa'yo? May masakit ba sa'yo? May sugat ka ba? Sinabi ni Tito Efren sa akin yung nangyari. I'm okay, Kuya. Baka nga makalabas na rin kami ngayon. Sir, excuse me ha. Mawalang galang na pero tumatagal na ang yakap mo. Nandito ako oh. Nauna pa ako sa'yo. Nako talaga kayo mga bata kayo. Mabuti nga na nandito kayo para napapasayo niyo naman itong si Aven. Tito, ano po ba talaga nangyari? Aswang. May nakapasok na aswang sa bahay. At yun ang muntik na pumatay kay Aven. Aswang? Oo, aswang, halimaw, kampo ng demonyo. Naniniwala po ako dyan, Manang. Doon po sa province, palagi namin nababalitaan na may namamatay dahil sa aswang. Papunta ako dito habang nasa university pa ako. Nakakagulo doon dahil may nakitang estudyante na pinatay. Wala daw laman loob at mukhang sinofocate muna bago winakwakan tiyan. Saan galing yun, Dad?
Nasa Manila tayo. Anong ginagawa ng ganong creature dito? Malakat. Ibig sabihin ay aswang na aso. Isang klase ng aswang na mukhang aso pero mas mabangis at mapanganib dahil tao ang kanilang kinakain. May kakayanan silang pahabain ang balahibo nila. Pagkatapos at pupulupot iyon sa katawan ng kanilang biktima. Papasok sa bawat butas ng katawan mo gaya ng ilong, tenga at bibig hanggang sa hindi ka makahinga. Kapag patay ka na ay doon niya kakainin ang laman loob mo. Paano nagkaroon ng ganyang nilalang dito sa Maynila? Maraming tiwaga ang mundo, iho. Maraming lihim ang nakatago kahit gaano pa kamoderno ang panahon ngayon. Ang mga aswang, magaling silang magkubli. Sa umaga ang mga itsura nila ay gaya nating mga ordinaryong tao. Pero sa pagkagat ng dilim, doon lalabas ang tunay nilang anyo. Lalo na kung kabilugan ng buwan. Kung ano man ang pakay ng aswang na yun kay Aven, dapat malaman natin. Dapat din po mas doble ang security sa bahay ninyo. Huwag kayong mag-alala. Ginawa ko na yun. Daddy, nasa na nga po pala si Ate Claire? Ewan ko sa kapatid mo. Maaga yatang umalis at hindi natin nadatnan sa kwarto nang umuwi ako kanina. Kahit kailan talaga wala yung pakialam. Hindi man lang nagising nung nagkakagulo na tayo kanina. Daddy, hayaan mo na si ate. Babalik din yun. Baka pumasok ng maaga kasi ikaw masyado mong pinapressure sa school. Anak, kung naghihigpit man ako sa ate mo, para na rin yun sa ikabubuti niya. Sa future niya, hindi sa akin. Kailangang matuto magsumikap ng ate mo. Hindi dahil marami tayong pera, wala na siyang gagawin. Lahat ng mayroon tayo ngayon, pinaghirapan namin yun ng mami niyo. Tama ang daddy mo. Kaya dapat ay maintindihan ni Claire na kapakanan din niya ang inaalala ng daddy mo. Pero huwag kang mag-alala, iha. Tatawagan ko mamaya ang ate mo. Hindi naman ako nagtagal sa ospital at pinalabas din ako ng doktor ng araw na yun. Muli na namang napagalitan si Ate Claire dahil pagdating namin sa bahay, wala pa rin ito at gabi na umuwi. Ang katwiran ni Dad, muntik na akong mamatay pero wala pa rin itong kaalam-alam. Aven, iha. Nariyan sa baba si Gian. Sige po, susunod na. Matapos kong ayusin ang study table ay bumaba na rin ako at naabutan ko sa garden si Gian. May dala itong paborito kong pastries at bulaklak. Agad ngumiti ito sa akin nang makita ako at pinaghila pa ako ng upuan. Para sa'yo. Dinalahan kita nitong favorite pastries mo. At saka itong bulaklak. Salamat. Pero bakit may pa-flowers? Naliligaw ka na ba? Ha? Pwede na ba? Sabi mo kay Dad after ng graduation pa. Joke lang. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Get well soon flowers lang yan. Okay na ako, Gian. Pinaayos na ba yung pinto at bintana sa kwarto mo? Oo, pinadagdagan ni Dad ng lock para hindi na mabuksan basta. Nagsabit nga si Manang Lita ng bawang sa labas ng pinto at bintana ng room ko. Saka naglatag ng asin. Mabisang pangontra daw yun ng aswang. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo. Ayos lang ako. Teka sandali. Kukuha ako ng maiinom natin. Papasok pa lang ako sa kusina nang bigla kong huminto at biglang magtago sa gilid ng pinto. Matapos makita na naroon si Ate Claire at kausap si Manang Lita. Sa takbo ng pag-uusap ng dalawa ay tila naghihinga ng sama ng loob ang kapatid ko. Ikaw ba na bata kay kumain ka na? Parang hindi kita nakikitang nagkakain dito sa bahay. Opo, tapos na. Lumabas ako kanina. Nanginis ko po kasi yung tapsilog din sa labas ng subdivision
Nako, ikaw talaga. Gumagastos ka pa. Umiiwas lang po. Alam niyo naman po si Dad. Makita lang ang mukha ko, nasisira na kaagad yung araw niya. Pasensyahan mo na yun. Alam mo naman yun masungit minsan. Pero mabait ang daddy mo. Kay Aben, oo. Sa akin, hindi naman manang eh. Kahit nung bata pa ako, kapag si Mommy at Aben ang kausap niya, palagi siyang nakangiti. Masaya, sweet, tawa ng tawa. Pero kapag ako na ang kaharap niya, lagi nang nakapormal. Ay, mula noon, palagi niya na lang akong kinukumpara kay Aven. Siya ang magaling, maganda, matalino. Parang nung nagsabog ng kamalasan si Satanas, nasa unahan ako ng pila. Noong nagsabog naman ng kabutihan, ganda at talino ang langit, sinalo lahat ni Aven. Iha, hindi naman sa ganun. Ay, alam niyo yung pakiramdam na pinagkaitan ako ng buhay na maging masaya. Gusto ko po si Joey Pero kahit siya, si Aven din ang gusto. Lahat na lang ng tao, puro si Aven ang pinipili. Tira-tira na lang yata ang meron ako. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kaya nga palagi kong sinasabi sa'yo na pagbutihan mong pag-aaral mo. Hindi yun lagi kang napapabarkada at kung ano-anong kalokohan ang ginagawa nyo. Nalungkot ako sa narinig ko, Madam Venus. Habang tumatagal, dahil sa mga insecurities ni ate ay palagi niya sa akin nabubuntong ang galit kay Dad. Tuluyang lumayo ang loob ni ate sa akin. Palagi niya akong tinatarayan at sinisigawan kapag lumalapit ako. Napansin ko ang malaking pagbabago sa ugali niya. Madalas ay nahuhuli ko siyang matalim na pinupukol ako ng nanlilisik niyang mga mata. Hayaan mo, Manang. Darating ang araw, ako naman na magiging bida. Sige ho, akit na ako sa kwarto. Nang marinig ko na palabas si Ate Claire, ay madali akong tumakbo at nagtago ako sa likod ng malaking vase. Mula sa kusina ay tumuloy si Ate Claire sa taas. Wala naman akong kasalanan, pero nakaramdam pa rin ako ng guilt. Kaya kumuha ako ng isang pastry na bigay ni Gian at isang baso ng iced tea, saka inakyat yon sa kwarto niya. Ate? Ate Claire? Mula doon sa labas ay narinig ko ang malakas na volume ng pinapakinggan nitong heavy metal rock band. Halos dumadagundong at nagva-vibrate sa pader ang bass ng speaker. Sinubukan kong kumatok pero hindi ako pinagbuksan ni ate. Kaya naman minabuti kong buksan ang pinto at naabutan ko siya. Nakahilata at nakadipa sa kama habang titig na titig sa kisame. Nagtaka ako sa naabutan ko. Ngayon ko lang din naalala na doon ko lang din ulit nakita ang itsura ng loob ng kwarto ni ate. Oh, anong ginagawa mo rito? Ate, dinalhan kita ng iced tea at nitong pastry na bigay ni Gian. Bigla itong tumayo at tinigil ang pinapakinggan nito. Pumasok ako sa loob at nilapag ang dala ko sa study table, saka gumala sa paligid ang tingin ko. Madilim sa loob kahit na mataas ang araw dahil nakasarado ang blackout curtain sa bintana at pinto papunta ng teres. May mga drawing sa dingding na puro mga nakakatakot na kung ano-anong nilalang. Kumabog ang dibdib ko ng malakas nang may makita akong kamukha ng anino ng aswang na sumalakay sa akin. May mga figurines na nakadisplay na nakakatakot. Ano ba? Bakit ka ba pumapasok dito? Lumabas ka na nga. Sorry, ate. Nagdala lang naman ako ng pagkain para sa'yo. Bumangon ito. Pagkatapos ay tinulak ako ng tinulak hanggang sa makorner ako nito sa pader. Ngumisi ito na parang demonyo. Nang mga sandaling yon, Madam Venus, parang hindi si ate ang kaharap ko. I saw evil in her eyes. Nakakatakot ang matalim niyang tingin sa akin. Nangingitim at malaki ang kanyang mga eye bags at nangangalumata. Daig pa nito ang hindi natulog ng ilang araw. Kapag pinandidilatan ako, ay para itong high at sabog sa pinagbabawal na gamot.
Pwede ba? Huwag mo nga sa akin gamitin yung bait-baitan effect mo dahil napaplastikan ako sa'yo. Hindi uubra sa akin yan. Ate, wala naman akong ginagawa sa'yo. Anong wala? Marami kang atraso sa akin. Lahat na lang inaagaw mo. Wala akong inaagaw sa'yo. Lahat na lang sa buhay ko inaagaw mo. Hindi ko nga maintindihan si Daddy kung bakit palaging ikaw ang pinapaboran. Samantalang sa pamilyang to, ikaw ang samped. Inagaw mo ang pagmamahal ng Mommy at Daddy ko sa akin. Ate, hindi. Hindi totoo yan. Lumayas ka at wag na ka na ulit papasok dito Umiiyak na tinulak ako ni ate palabas ng kwarto at halos sumubsob ako sa sahig. Pagkatapos ay kinuha nito ang dinala ko na isang baso ng iced tea. Nagulat ako nang sinaboy sa akin ni Ate Claire ang laman at binato sa akin ang tinapay at ang mismong baso. Tumama yun sa ulo ko kaya agad akong napahawak sa noo ko. Nang mabasag ang baso matapos nitong mahulog, ay natalsikan pa ako ng mga bubog sa paa. Sa gulat ay napaiyak na lang ako. Yun ang unang pagkakataon na tinrataw ako ng gano'n ng ate ko. Claire! Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Yung sampid na yan Pumapasok bigla dito sa kwarto ko. Naghatid lang naman ako ng pagkain, Manang. Ay, Diyos ko po. Nagdudugo ang noo mo. Arte, buti nga sa'yo. At sana mamatay ka na. Sana bumalik yung aswang na yun at patayin ka na. Ampon! Pwisit! Claire! Hindi ko mapigilan ng maging emosyonal habang ginagamot ni Manang Lita ang sugat sa noo ko. Hindi ko maintindihan ang inasal ni ate. Parang hindi siya ang nakilala kong kapatid at nakasamang lumaki. Kahit na palagi kaming pinagkukumpara ni Dad, hindi siya naging ganito kabayolente sa akin. Ayan, huwag mong gagalawin ha. Opo, hindi ka ba nahihilo? Hindi naman po. Manang, huwag niyo na po sabihin kay Dad. Siguradong pagagalitan na naman niya si ate Ay nako iha, huli na't nasabi ko na. Pauwi na ang daddy mo't galit na galit. Ang mga ganitong bagay hindi pwedeng itago. Dahil baka mawili ang kapatid mo na saktan ka ulit. Naku, baka saktan na naman siya ni Dad. Iniintindi ko ang ate mo. Wala akong pinapaboran sa inyo. Naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Lumaki si Claire na hindi nakatikim ng tamang pag-aaruga at pagmamahal sa mga magulang mo. Pero ang saktan kanya't hilingin na mamatay ka, abay hindi na tama. Manang, totoo po ba? Ampon lang ako? Hindi anak, hindi ka ampon. Huwag kang makikinig doon sa ate mo't nasisiraan na yata ng bait yun. Maya-maya ay dumating na nga ang daddy ko. Baka sa mukha ang galit lalo na nang makita nito ang sugat ko sa ulo at mga paa. Agad itong umakyat sa second floor at malakas na hinampas ang pinto ng silid ni ate nang hindi nagsasalita. Ano ba? Kulang na lang si... Daddy? Sir! Sir! Gulat na gulat si ate nang makita si daddy. Kinablot ni dad sa batok si ate at hinila palabas ng kwarto. Pagkatapos ay biglang sinampal ng malakas, kaya natumba si ate sa sahig. Naiyak ito sa lakas ng sampal ni dad. Pagkatapos ay hinablot muli ni dad ang damit niya sa kapurisahang tinayo. Anong karapatan mong saktan ng anak ko, ha? Wala akong ginagawang masama, Dad. Anong wala? Hayan at pumutok ang noo. Bakit ba kapag may nangyayari sa babaeng yan, palaging kasalanan ko? Totoo naman sinaktan mo ako Kung makareact naman kayo, hindi pa naman patay yan Sa bagay, paboritong anak ka nga naman. Pwe! Ba't napakawalang hiya mo talaga? Bastos ka! Syempre, paawa na naman ang maarting babaeng yan. Ganyan ang gusto mo palagi di ba, Aven? Ikaw ang bida. Ate, hindi totoo yan. Palagi kitang pinagtatanggol kay Dad sa tuwing nagagalit siya sa'yo. Ate, hindi mo ako kalaban dito. Magkapatid tayo. Kung may kakampi sa'yo dito, ako yun. Pwes, hindi kita kailangan. Hindi kita kapatid. Tumahimik ka, Claire! At bakit ako
tumahimik? Kapag ako walang karapatang magsalita? Ako ang anak niyo ah! At yung babaeng yan ang ampon niyo, di ba? Sinabi ng tumahimik ka! Wala kang alam. Kaya itiko mo yung bibig mo. Mula ngayon, wag na wag mo nang lalapitan si Aven. At mula bukas, bahay-eskwela ka lang. At kapag itong darating na semester, hindi mo ako napakitaan ng mataas na grades. Huwag ka nang mag-aral pa. Sinasayang mo lang ang pagkakataon na binigay ko. At perang binabayad ko sa tuition mo. Ganyan naman eh. Puro kay Aven. Aven! Si Aven ang magaling. Bakit hindi ka tumulad kay Aven? Tingnan mo si Aven. Ganito siya, ganyan. Buti pa siya. Lahat na lang siya. Siya yung maganda. Siya yung matalino. Siya yung gusto niyo lahat. Ano ba ako dito sa bahay na to, Dad? Ha? Ano ako dito? Display? Kahit pakilala niyo ako sa mga kaibigan at business partners niyo eh. Na panganay niyo, hindi niyo ginagawa. Puro na lang si Aben. Daddy, tama na po. Ang gusto ko lang, maging maayos ka. Hindi para sa akin ang sinasabi ko, kung hindi para sa'yo. Ikaw ang makikinabang balang araw kung pinagbubuti mo ang pag-aaral at buhay mo. Akala mo ba, hindi ko nalalaman? Hanggang ngayon, tumatakas ka at palaging nakikipag-inuman. May mga subject ka na hindi mo pinapasukan. At tignan mo nga yung itsura mo. Mukha kang high na high. Kapag nalaman ko na gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot, ihanda mo na ang mga bag mo. Dahil lalayas ka dito. Ang tagal ko na nagtitiis sa'yo, Claire. Alang-alang sa mami mo. Pagkatapos ang ginawa mo sa kanya, yun man lang maging inspirasyon mo sana. Para ayusin ang buhay mo. Pero hindi. Wala kayong alam sa pinagdaraanan ko. Dahil ayaw mong ipaintindi sa akin. Aven, dun ka na sa kwarto mo. At mula ngayon, iwasan mo na ang babaeng ito. Yes, Dad. Umaga ng araw ng linggo, habang nakaupo ako sa gilid ng swimming pool at nakababad ang mga paa ko sa tubig, malalim akong napaisip. Dahil sa nangyaring gulo sa pagitan namin ni ate, ay tuluyan na rin akong umiwas, Madam Venus. Hindi ko na rin pinagsiksikan ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may biglang humalik sa pisngi ko, sabay litaw ng isang bungkus ng bulaklak sa harap ko. Flowers for my princess. Kuya! Gumaan bigla ang pakiramdam ko nang lumingon ako at makita ang gwapo at nakangiting mukha ni Kuya Joey. Kumabog ang dibdib ko habang patuloy akong nakatitig sa maganda niyang mga mata. Habang tumatagal ay nag-iiba na rin ang tingin at nararamdaman ko sa kanya. Mas nagiging espesyal siya sa akin at iba ang sayang binibigay ni Kuya Joey kapag nasa tabi ko siya. Surprise! Anong ginagawa mo dito? Narinig ko kasi kay Tito yung nangyari kagabi. Alam ko na malungkot ka kaya nandito ako. Ano, labas tayo, date. Sige. Inalalayan akong tumayo ni Kuya Joey. Pagharap ko ay natigilan ako dahil naroon sa may pinto si Ate Claire at pinagmamasdan kami. Muling sumama ang timpla ng mood ko pero agad dumakbay sa akin si Kuya Joey at hinalikan ako sa sentido. Huwag mo nang pansinin yan. Sige na, magbihis ka na. Okay. Aven! Anak! Lavender! Daddy, nandito po ako. Oh, mabuti at narito ka rin pala, Joey. Anak, halika dito. At may sorpresa ako sa'yo. Ano po yun? Naroon sa labas. Tignan mo. Tuluyang nawala ang inis ko kay ate at tumakbo palabas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang bago at latest model ng kotse mula sa isang sikat na brand. May malaking ribbon pa yon sa unahan. Shock na shock akong tumingin kay Daddy na malaki ang pagkangiti. Sabay abot sa akin ang susi. This is for you, Iha. Regalo ko yan sa'yo. Dahil matataas na naman ang mga grades mo. Oh my gosh, Daddy.
Thank you! Ang ganda-ganda ng kotse. Talaga bang akin to? Of course, anak. Sa'yo yan at wala nang iba. You deserve it. Kuya, ito na lang ang gamitin nating kotse. Sure. Huminto ang masayang usapan namin nang mapalingon kami matapos padabog na umakyat si Ate Claire papunta sa kwarto nito sabay bagsak ng malakas ng pinto. Kung noon ay naaawa pa ako sa kanya, matapos ng ginawa niya sa akin, nawalan na rin ako ng amor sa kanya. Huwag mo nang pansinin yon. Magbihis ka na para makalis na tayo. Ang kwento sa akin ni Kuya Joey, nasa campus daw siya at katatapos lang ng klase at papunta na sa faculty room. Papasok pa lang sa loob ng silid nang mapansing parating si Ate Claire. Ngumiti ito agad sa kanya at kumuway pa, saka tumakbo ito palapit. Formal sa halip ng ngiti ang sinalubong ni Joey dito. Joey! Miss Flores, it's Mr. De Los Reyes. Professor ako dito at nandito tayo sa campus kaya please lang. Ito naman masyadong formal. O sige na nga, sir. Anong kailangan mo? Tapos ka na ba sa klase mo? Halika, labas tayo. Yes, tapos na ang klase ko pero may lakad pa ako. Pupuntahan ko si Aven, sige na. Si Aven na naman. Pati ba naman ikaw, puro bukang bibig si Aven? Eh bakit? Sino bang dapat bukang bibig ko? Ikaw? Joey, gusto kita. Gusto kita. Please naman, bigyan mo naman ako ng chance. Claire, alam mo sa umpisa pa lang na si Aven ang gusto ko, di ba? Ano bang meron ng babaeng yan at lahat kayo nagkakandara pa sa kanya, ha? Huwag ka na magtanong na alam mo masasaktan ka. Wala kang sasabihin, Claire, na importante. Sige na, excuse me. Sandali lang! Joey! Joey! Nang araw na yun ay ginabi ako sa school. May parating kasing event sa campus na pinaghahandaan ng org na kinabibilangan ko. Pasado 10:00 ng gabi nang matapos kami. Paglabas ng office ng org ay nagpaalam agad ako sa mga kasama ko at dumiretso ako sa comfort room. Mangilan-ngilan na lang ang estudyante doon sa school at ako na lang natira sa department namin dahil Sabado rin ang araw na yun. Maya-maya, Hello, Kuya Joey? Tapos ka na? Yes, pauwi na rin. Magsi-CR lang ako. Susunduin ka ba ngayon? Oo, pero tatawag pa lang ako sa driver. Huwag na. Ako na maghahatid sa'yo. Mga less than 10 minutes. Nandiyan na ako sa gate. Okay, see you. paglabas ko ng cubicle ay agad akong naghugas ng kamay. Ngumiti ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Namalayan ko na lang na nag-aayos ako ng buhok at nire-retouch ang makeup ko. Nakaramdam din ako ng excitement dahil muli na naman kaming makikita ni Kuya Joey. Hanggang sa bigla akong tumingala sa kisame matapos nagpatay-sindi ng ilaw. Agad akong nakaramdam ng takot at minadali ko ang ginagawa ko. Nakasukbit na ang bag sa balikat ko ng... Biglang nanigas ang katawan ko at nanginig sa takot nang marinig ang pamilyar na angil na yun. Pilit kong ginalawang pa ako para kumapit at sumandal sa counter. Mula doon ay nakita ko sa bandang ibaba ng pinto ng cubicle na bumababa sa sahig ang isang pares ng paa na puro balahibo. Sino yan? Nanginginig ang mga kamay na kinuha ko ang phone at pilit iyong sinagot. Narinig ko ang boses ni Kuya Joey pero hindi ko nagawang magsalita. Ang tanging lumalabis lang sa bibig ko ay ang malakas at mabigat na paghinga ko. Kasabay ng pigil na iyak ko. Napaatras ako ng dahan-dahan matapos bumukas ang pinto at umalingaw-ngaw ang nakakatakot na langit-ngit na yon. Hello? Aven, nandito na ako sa gate. Hello? Hello? Aven?
Napatali ako nang lumabas mula sa cubicle ang isang nakakatakot na nilalang. Mabilis akong umatras at sumiksik sa sulok. Gaya ng sinabi ni Manang Lita, ang mga balahibo nito sa buong katawan ay mahaba. Kulay pula ang mga mata nito at nanlilisik na para bang galit na galit siya sa akin. Ang mga kuko nito sa paa at kamay ay mahaba at matulis, gayon din ang kanyang mga pangil. Nanlaki ang mga mata ko noon nang makitang unti-unting humahaba ang mga balahibo niya sa kamay at gumapang yun papunta sa akin. Aben! Aben, anong nangyari dyan? Kuya! Tulong! Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas at natagpuan ko na lang ang sarili kong kumakaripas ng takbo palabas ng CR. Ang aswang na naroon sa kwarto ko at muntikang pumatay sa akin ay ang aswang na humahabol sa akin ng mga sandaling yun. Yung aswang! Nandito siya! Hinahabol niya ako! Sasalubungin kita! Nang lumingon ako ay nakita ko na patuloy ito sa paghabol. Hanggang sa muling humaba ang mga balahibo nito at mabilis na gumapang papunta sa akin. Pero napunta sa di kalayuan ang atensyon namin nang may lalaking sumigaw na janitor ng school. Nakatingin ito sa aswang. At takot na takot. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking puno. Nagtangkang tumakbo ang lalaki pero mabilis na nahuli ng aswang. Nakita ko kung paano pumasok ang mga balahibo nito sa bibig, tenga at ilong ng biktima habang sakal ito sa leeg. Kuya! Tulong! Yung aswang! Aben! Nasa ka na? Dito sa likod ng malaking puno sa may garden area. Malapit dun sa tambayan. Nandiyan na ako! Natakpan ko ang bibig ko nang mula doon sa pinagtataguan ko ay nakita ko na namatay ang janitor sa kamay ng aswang. Kinila nito palapit ang wala ng buhay na katawan nito at dinukot ng kamay nito ang tiyan ng lalaki. Impit akong napaiyak sa takot nang makita akong kinain ng aswang ang laman loob ng biktima. Dahil sa nakita ko, napatakbo ako ng mabilis. Nakita ako ng aswang at hinabol na naman ako. Lord, have mercy on me. Please help me. Maya-maya ay humahangos na dumating si Kuya Joey at may dinampot ito mula sa di kalayuan. Pagkatapos mula sa likod ng aswang ay malakas na pinalo ito ng tubo ng 2 beses. Kasunod lang ni Kuya Joey ay may dumating na 2 gwardya at binaril ang aswang. Nadaplisan ng tama ito sa braso kaya umahangil ng malakas ang aswang at agad na tumakas. Kuya Joey! Nasaktan ka ba niya? Hindi. Kailangan natin itong i-report sa pulis ngayon. Dahil sa ilang ulit na pagtatangka ng aswang na patayin ako, ay mas lalong nag-alala para sa akin si Daddy. Kaya naman para ma-relax ako at makalayo sa gulo at panganib, ay umuwi kami sa beach resort namin sa Batangas. Dad, Oh, anak. Kumusta ang pakiramdam mo? okay naman po. Maayos ang tulog ko kagabi. Mabuti naman kung ganon. Hanggang kailan po tayo dito? Hanggang Miyerkules. Bakit? Bored ka na ba? Hindi po. Ayoko na nga pong umuwi. Dito kasi tahimik. Walang aswang na humahabol sa akin. Konting tiis, anak. Matatapos din ito. Ginagawan ko ng paraan. Naupo ako sa paanan ng kama at tumingin sa labas, kung saan naroon sa harap mismo ng cottage ang dalampasigan. Maya-maya ay naupo sa tabi ko si Daddy at tumakbay sa akin. Bumuntong hininga ako at hiniga ang ulo ko sa kanyang balikat. Dad, masamang tao po ba ako? Hindi, anak. Bakit mo na itanong yan? Eh kasi po, lagi akong hinahabol ng aswang. Gusto niya akong patayin. Baka kasi may nasaktan akong ibang tao na hindi ko alam. Anak, kung meron man,
sana sinabi mo na sa akin. Kilala kita. Wala kang nililihim. Sasabihin mo agad yan sa amin ni Manang Lita. Bukod kay ate, may iba pa bang galit sa akin? Ikaw ang isa sa pinakmabait na taong nakilala ko. You're not perfect. Matigas din ang ulo mo minsan. Pero hindi ka masama. Si Ate Claire kaya, okay lang kaya siya dun sa bahay? Sana sinama natin dito. Niyaya ni Manang. Pero siya mismo ang tumanggi. Dad, totoo ba yung sinabi ni ate na ampun ako? Ay, huwag mo nang isipin yun. Huwag kang makikinig sa kanya. Hindi ka ampun. Maya-maya ay nawala sa pinag-uusapan namin ang atensyon ko nang matawa kaming matapos dumaan ni Joey at Gian. Tapos ay nagtatawanan. Maya-maya ay magtatalo na para mga bata. Anak, taputin mo nga ako. May napupusuan ka na ba dyan sa dalawa na yan? Sige po, dito muna ako. Hoy! Saan kayo pupunta? Gabi. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras sa mga sandaling iyon. Nakalimutan ko ang nangyayaring banta sa buhay ko habang naroon kami sa beach. Habang nakaupo ako sa buhangin at pinapakinggan ang tunog ng alon, kasabay ng pagmamasid ko sa magaganda at nagsisiksika ng mga bituin sa langit. Maya-maya ay dumating si Kuya Joey at naupo sa tabi ko. Napakiki ako nang inabutan niya ako ng beer. Thanks. Man ako binabawalan ni Dad. 22 na ako. Sa'yo, napaka-protective. Maraming salamat ulit sa pagliligtas mo sa akin noong hinahabol ako ng aswang sa school. Ano bang ligtas? Late na nga ako dumating. Diyan matapang ka lang at nagawa mong tumakbo. Nag-aalala nga ako sa'yo. Baka kasi matrauma ka sa nangyari. Kuya, ayokong manalo ang kalaban. Kapag nadala ko siya sa isip ko at hindi natahimik ang kalooban ko, feeling ko nanalo siya. Demonyo ang aswang na yun. Ayokong maging alipin ng gaya niya ang isip ko. Mukha lang akong fragile, but I'm a strong woman. I just choose my battles. Yan ang isa sa hinahangaan ko sa'yo. Thank you, Kuya. Aven, pwede ba akong makiusap sa'yo? Sige, ano yun? Pwede bang kapag wala tayo sa campus, Joey na lang itawag mo sa akin. Alam naman ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo rin na naghihintay ako ng tamang oras makpanligaw ako sa'yo ng formal pagka-graduate mo. Hindi magandang pakinggan na, alam mo yun, kinukuya-kuya mo pa ako eh. Okay, Joey. Yan. Mas magandang pakinggan. Pero seryoso ka ba talaga? Na gusto mo ako? Matagal na. Hindi lang ako makaporma kasi underage ka pa. Tapos nung nag-18 ka na, ako naman mga panahon na yon, pag-graduate pa lang ako ng college at kailangan pa mag-aral pa sa board exam. Tapos nung nag-college ka na, yun, professor na ako. Bawal naman sa atin. Kaya pala lagi mo na lang ako niyayaya lumabas kapag weekends. Akala ko naman lakad magkuya lang. May iba ka palang pakay. Yun ang pwede kong gawin eh. Kaya pala kapag tinatanong kita kung kailan ka magkaka-girlfriend, laging sagot mo hindi pa ready yung babae. Ako pala yun. Lavender, Hmm? mahal kita. Mahal na mahal kita. Nakahanda akong maghintay sa'yo. Hindi ako mapapagod. Hindi ako mainip. Ngumiti ako kay Kuya Joey. Joey, pagkatapos ay hinayaan ko ang sarili ko na isandalang ulo ko sa balikat niya. Habang umiihip ang malamig na hanging dagat, ay pumikit ako kasabay ng pag-akbay sa akin ni Joey. Habang tahimik kaming naroon, ay bigla akong may naamoy na pamilyar na humalos sa ihip ng hangin. Mabaho at masangsang, amoy na bubulok na katawan ng tao.
Sandali lang. Hindi mo ba naaamoy yun? Ang alin? Yung amoy na parang naaagnas na bangkay. Noong gabing pumasok ang aswang sa kwarto ko't muntik na akong mapatay. Isa yun sa naalala ko. Ang amoy niya dahil sinakal niya ako. Kumapit din sa akin ang amoy niya. Nandito ang aswang. Sumunod siya sa atin. Halos sabay kaming napatayo ni Joey at lumingon sa paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko habang hawak namin ang bote ng beer sa kabila. Tumama man ang hinala ko at dumating ang aswang. Kahit paano ay may armas kami laban dito. Napatingin ako sa bandang likod ng isang cottage. Sa likod ng isang malaking puno, isang pares ng mga mata ang nahuli kong nakamasid sa akin. Matalim ang tingin at ngumisi pa, kaya agad akong lumingon kay Joey. Ate Claire? Si Claire? Si Claire ang aswang? Hindi. Ang ibig kong sabihin, nakita ko si ate. Ayun oh, sa likod ng puno malapit sa dulong cottage. Nasaan? Nang tumingin ako ulit sa pinagtataguan ni ate, ay wala na ito doon. Bigla akong tumakbo at lumapit sa pinagtataguan niya, pero nawala ito na parang bula. Tumingin ako sa paligid, pero wala talaga doon kahit anino nito. Maya-maya ay hinawakan na ako sa kanay ni Joey at hinila palayo. Teka, baka namalikmata ka lang. Wala siya rito. Di ba nagpaiwan dun sa bahay? Alika na, ihatid kita sa cottage mo. Madaling araw. Habang mahimbing ako sa pagtulog ay naalimpungatan ako nang marinig ko na tila nagkakagulo sa labas. Napilitan akong bumangon at mas naging malinaw ang narinig ko. Mula doon ay narinig ko ang boses ni Joey at Gian. Sumisigaw na parang galit at takot habang may mga gamit na nagbabagsakan o nababasag. Nagmadali akong bumaba ng kama at nagsuot ng hoodie jacket saka tumakbo papunta sa cottage ng dalawang lalaki. Ang aswang! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang aswang na nasa loob ng cottage ng dalawa. Si Gian ay nasa labas at nakahiga sa buhangin. May malay ito pero namimilipit. Nagmadali akong nilapitan si Gian at nakita ko ang mahabang kalmot nito sa braso na nagdurugo. Gian! Si Sir Joey! Nang tumingin ako sa loob ng cottage ay nakita ko na sakal na ng aswang si Joey. Labis akong nag-alala sa nasaksihan ko. Agad gumala ang mata ko sa paligid at naghanap ng maaring magamit laban sa aswang. Hanggang sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng buko ay may nakita akong itak. Tumakbo ako palapit doon at agad kinuha yun saka pumasok sa cottage. Hoy! Demonyo ka! Matapos yun ay agad kong tinarak ang itak sa likod ng aswang. Malakas itong umangil at nabitawan si Joey. Agad itong humarap sa akin at mabilis na nasunggaban ako sa leeg. Sabay hagis sa akin ng malakas at tumama ako sa pader. Aven? Hindi na ako natatakot sa'yo. Kung sino ka man na nagtatago sa likod ng malademonyong mukha na yan, kung talagang matapang ka, magpakilala ka. Galit na sumigaw sa akin ang aswang. Sa halip na tumakbo ay matapang ko siyang tinitigan sa mata. Nang muli akong hablutin ito sa suot kong hoodie, doon ko siya sinapak ng malakas sa mukha. Ramdam ko sa higpit ng hawak niya sa akin ang labis na galit nito. Aven! Duwag ka! Duwag! Matapang ka lang dahil nakatago ka sa likod na nakakatakot na mukha mo! Bitiwan mo ang anak ko! Hayop ko! Sabay pa kaming lumingon ng aswang doon sa may pintuan. Nakatutok sa aswang ang baril na hawak ng daddy ko. Bigla ko hinagis ng aswang papunta sa daddy ko, kaya nabitawan ito ang baril at nasalaw ako. Pagkatapos ay mabilis na tumakas ang aswang na dumaan sa bintana. Anak, ayos ka lang? Opo. Pero si Joey at Gian, Dad.
Mula nang makauwi kami sa bahay at matapos ang ilang ulit na pagsalakay ng aswang, ay mas naging alerto ako sa paligid. Ang takot na binigay sa akin ng aswang at ang kagustuhan ko ng tahimik at ligtas na buhay ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Manang, sigurado po ba kayo na gagana to? Oo. Dito mismo sa bahay tinuro sa akin ng albularyo na kaibigan ng mister ko at galing pa sa Siquijor. Pero paano po natin makikilala ang aswang? Paano tayo makakasiguro na babalik siya dito? Basta, nasisiguro ko. Habang inaayos ni Manang ang mga gagamitin na panlaban daw sa aswang, ay iniwan ko siya at pumunta sa sala. Paakyat na ako sa kwarto ko nang marinig akong tinawag ni Daddy, kaya naman dali akong lumapit. Anak, kunin mo nga yung eyeglasses ko sa library natin sa taas. Nandun lang sa desk ko. Okay po. Sinunod ko ang sinabi ni Daddy. Pagkakuha ko ng salamin niya, ay aksidente akong bumangga sa bookshelf na nasa likod ko at bahagya iyong umuga. Mula sa pinakatuktok ng shelf ay bumagsak ang isang notebook. Napakunot noo ako nang makilala yun. Teka, kay Mami to ah. Sinusulatan niya to dati. Aiden, yung salamin ko. Pababa na po! Dala ang notebook ni Mami, nagmadali akong lumabas ng library pagkatapos ay saglit na nilagay yon sa kwarto ko bago bumaba. Matapos maibigay ang iniutos ni Dad ay nagmadali akong umakyat. Pabalik na ako sa kwarto nang matigilan ako pagdaan sa kwarto ni Ate Claire. Matapos ay may maamoy na mabaho mula sa loob. Bahagya yung nakabukas kaya naisip kong itulak. Napakunot noo ako nang makita sa sahig ang ilang kumpol na hibla ng balahibo na parang galing sa aso. Ang mas nakapagtataka ay medyo mas makapal sa ordinaryo ang bawat hibla nito. Nang pumasok ako sa loob ay halos umatras ako at natakpan ang ilong ko dahil napakabaho sa loob. Amoy nabubulok. Nang hindi makatiis ay napatakbo ako, pero bago tuluyang makalabas ng kwarto ay may isa pang nakatawag pansin sa akin doon. Doon sa pader may nakita akong bahid ng dugo. Daddy? Dad? Akyat ka bilis! Bakit? Dad? Yung kwarto ni ate, napakabaho! Napaakyat nang wala sa oras si Dad at maging siya ay hindi nakatiis sa baho at agad lumabas. As usual, nakasimangot na naman ito. Kaya agad na tinawag ang mga kasambahay at nagmamadaling umakyat si Manang Lita. Lita, linisin niyo nga yung kwarto ni Claire. Anak ng... napakabaho. Ano ba ang ginagawa ng batang yan? Naku sir, noong wala ho kayo ay halos hindi siya umuuwi dito. Umuuwi man ay palaging nasa kwarto, nagkukulong. Tapos nagpapatugtog ng napakalakas, dumadagondong. Kahit anong katok namin na hindi nagbubukas ng pinto, hindi rin siya kumakain. Nasaan na ba yun si Claire? Hindi ko po alam, sir. Basta nakita ko lumabas ng gabi noong tulog na kayo. Hanggang ngayon hindi pa umuuwi. Malilinti ka na naman sa akin yan pag-uwi. Linisin niyo itong kwarto niya. Itapon yung mga gamit na yan. Opo, sir. Habang nilalabas nila Manang ang mga gamit ni ate, halos masuka ang mga ito dahil sa klase ng baho sa loob. May nakuha silang mga weird na karne ng kung ano at inuud na yun. Nang buksan nila ang mga kurtina, tumambad sa mga kasambahay ang mga natuyong dugo, suka at may dumi pa ng tao. Pero ang mas pinagtaka namin ay ang mga balahibong nakakalat sa sahig. Biglang kumabog ang dibdib ko nang may maalala. Hindi. Imposible. Manang, doon po muna ako sa kwarto. Ay mabuti pa nga at baka sakitan ka ng tiyan dito. Lumipas ang mga oras nang hindi ko namalayan. Masyado akong nalibang sa pagbabasa ng diary ni Mommy. Natatawa ako sa ibang sinulat niya kapag ang reklamo nito ay tungkol sa kakulitan ni Daddy o ang mga pagsiselo sa mga babaeng business partners nito.
Hanggang sa biglang nagbago ang timpla ng mga entry niya sa diary. Ang mga nakasulat doon ay tungkol kay Ate Claire. Pinahayag ni Mommy doon ang takot nito kay ate. May iba pang sinulat si Mommy na nagsisisi ito na inampon pa nito si ate. Ampon si ate. Ang akala ko sabi niya, Pinagpatuloy ko ulit ang pagbabasa hanggang sa makarating ako sa page ng huling entry nito. Nakaramdam ako ng pamilyar na bigat sa dibdib nang makita na ang petsyang huling sinulatan nito ay isang araw bago ito namatay. At literal na nanlaki ang mga mata ko sa aking natuklasan. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Nagkamali ako. Hindi ko dapat kinuha si Claire at hanggang ngayon ay wala pa rin alam si Efren sa katauhan ng bata. Nakita ko siya. Nagbagong anyo at naging aswang. Isang aswang na mukhang lobo ngunit mahaba at makapal ang kanyang balahibo. Kapareho siya ng tatay niya na isa ring aswang. Isang nilalang na hayok sa dugo at laman ng tao. Nagsiselo siya kay Aben. Nasasaktan ako bilang ina. Sa kabila ng katauhan ni Claire, anak pa rin ang turing ko sa kanya. Pero kagabi, nakita ko na nagbagong anyo siya at muntik patayin si Aben habang natutulog. Natakot ako para sa kaligtasan ng asawa at anak ko. Sana hindi ko na lamang inampon ng bata. Sana hindi na lamang ako nag-alaga ng aswang. si ate, siya ang aswang na gustong pumatay sa akin. Anak, busy ka ba? Nandito sa baba si Joey. Opo, Dad. Lalabas na po. Pero kabaliktaran sa sinabi ko, hindi agad ako nakakilos. Nanatili lang doon na nakaupo sa kama ko. Tulala at hindi alam kung paano ipoproseso ng isip ko ang katotohanan. Umagos ang mga luha ko. Nasaktan ako. Ang aswang na hinahanap namin at gustong pumatay sa akin ay nasa loob lang din pala ng sarili naming tahanan. Hanggang sa napalingon ako sa pinto nang marinig ang boses ni ate sa labas. Sino gumalaw ng gamit ko, ha? Sino may scabi sa inyo na pakilaman yung kwarto ko? Panangita? Hindi ako nagmadali sa paglabas. Malakas ang kabong ng dibdib ko nang buksan ang pinto at sumilip lang doon. Mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita ko ang bagsik ng mukha niya dahil sa galit. Matalim ang mga tingin at parang kumapal ang kilay nito. Natakpan ko ang bibig ko at pigil na umiyak. Parang hindi na ito ang Ate Claire ko na nakilala ko noon. Ang sweet at malambing na ate ko sa kabila ng paulit-ulit na pagkukumpara sa amin ni Dad. Ano ba at sigaw ka ng sigaw dyan? Sino nakialam sa kwarto ko? Ako. Ako ang nagpalinis niyan. Kung hindi pa nakita ng kapatid mo, hindi pa namin malalaman na sobrang baho at dumi sa loob. Dahil pa ang amoy ng kanal. Napakababoy mo. Kababae mong tao. Kahit punuin ko ng basura yan, wala kayong pakialam. May pakialam ako dahil pamamahay ko ito. Ano bang pinagagawa mo, ha? May mga nakita kaming revolto na kung ano-ano. At may mga laman na nabubulok. Ang akala ko nag-aaral ka. Anong kalokohan ang pinasok mo? Bakit ka ba nagtatanong pa, Dad? Dati naman wala kang pakialam, ah. Wala ka naman ibang nakikita sa bahay na to kundi ang magaling mong bunso, di ba? Kahit kailan baluktot yung utak mo, Claire. Tinatama ko lang ang pagkakamali mo. Para to sa kabutihan mo. Lagi naman ganyan na linya nyo, eh. Para sa kabutihan ko? Talaga? Eh mula nang nagkaisip ako hanggang ngayon, wala kang ginawa kundi ikumpara ko dyan kay Aben. Dati, hindi ako kasing galing at talino ni Aben. Hindi ako kagaya niya na halos lahat nagiging kaibigan. Hindi ako kasing talented niya. Sa halip na turuan niyo ako kung saan ako nagkakamali. Pinaramdam niyo sa akin na para akong pinakabobo at si Abel ang matalino.
Ate, tama na. Isa ka pa! Lahat na lang inagaw mo. Mula nang dumating ka, sa'yo na umikot ang mundo nila Mommy at Daddy. Nung hindi ka pa pinapanganak na sa akin lahat ng atensyon at pagmamahal nila. Hindi ko hiniling yun, ate. Hindi ko kasalanan yun. Sana hindi ka nalang pinanganak. Sana namatay ka nalang kasama ng nanay mong pakialamera. Hayop ka? Pagkatapos ka namin palakihin, bihisan, at sa kabila ng mga kalukuhan mo, binibigay ko pa rin ang lahat ng pangangailangan mo. Huwag na huwag mong babastusin ang asawa ko. Bakit ba ganyan kayo sa akin, Daddy? Bakit ba noon pa ay pinaparamdam niya sa akin na parang hindi ako parte ng pamilya niyo? Bakit ibang tao ko ituring niyo ako? Dahil hindi kita anak. Matagal ko na dapat pinaalam sa iyo ito kung alam ko lang na ganyang kalalaki. Hindi si Aven ang ampon. Ikaw! Ako? Ampon? Hindi. Hindi. Nagbibiro ka lang. Totoo ang sinabi ni Dad. Sinulat ni Mommy dito sa diary niya. Hindi. Hindi ako ampon. Totoo ang lahat, Claire. Dahil ako ang kasama ng Mommy mo nang kunin ka namin sa kaibigan niya at iligtas kasama mo na isang aswang matapos niyang patayin mismo ang tunay mong nanay. Ano? Ikaw ang aswang? Hindi niyo na dapat nalaman yan. Ate, tama na. Huwag mo nang paabutin sa ganito. Pakiusap. Tumatawa si ate at nanlilisik ang mga mata na tumingin sa akin. Nang mga sandaling iyon, alam ko na hindi si ate ang kaharap ko, kung hindi ang demonyong naninirahan sa puso niya. Kumahangos na umakyat si Joey at hinila ako at si Daddy pababa. Nagmamadali kaming tumakbo pababa at tumakbo sa labas. Ngunit nasa garden pa lang kami ay narinig na namin ang malakas na angil nito. Matapos yun ay sumunod naming narinig ang mabigat na yabag nito pababa. Nang lumingon kami ni Joey, isa ng ganap na aswang si ate. Sa kabila ng mabilis na takbo namin ay naabutan pa rin kami nito. Agad na hablot ng aswang si Dad sa batok at hinagis, kaya tumama ang katawan nito sa pader. Daddy! Huwag kang lalapit, anak. Joey, itakas mo na siya, bilis. Hindi kita iiwan dito. Kaya ko ang sarili ko, anak. Iligtas mo ang sarili mo. No, Dad! Hanggang sa naalala ko ang baril ni Daddy. Nagmadali akong tumakbo pabalik ng bahay at dumiretso sa kwarto ni Dad. Nang makuha ko ang shotgun ay saka ko bumalik at kinasa iyon. Pagkatapos ay umiiyak akong tinutok yon kay Ate Claire. Hayop kang matanda ka. Pagbabayaran mo lahat ng paghihirap na binigay mo sa akin. Subukan mo saktan ng daddy ko. Hindi ako magdadalawang isip na papatukin to. Ikaw ang may dahilan kung bakit nawala ang mami ko. Hindi ako papayag na pati ang daddy ko kukunin mo sa akin. Kaya mong pumatay? Ang malaanghel sa pait at ang perpektong anak papatay? Hindi mo kaya, Aven. Dahil mahina ka. Wala kang alam gawin kung hindi ang umiyak, magsumbong, at magtago sa likod ng mga taong kulang na lang ay sambahin ka. Kung ano man ang meron ako ngayon, kung ganun man ang tingin sa akin ng mga tao, sila ang kusang nagbigay sa akin noon. Hindi ko yun hiningi. At huwag mo akong gawing dahilan. Hindi ko kasalanan kung hinayaan mong malamon ka ng insecurity at inggit mo. Sa halip na patunayan mo kay Daddy na kaya mong magbago. Nang muli itong umangil ay sumigaw si Daddy matapos ibaon ng aswang ang kuko sa tiyan nito.
Kaya bago pa tuluyang madukot nito ang tiyan ni Daddy, ay bigla kong pinutok ng shotgun ng isang beses. Nabitawan nito si Dad at muli kong binaril ito at tinamaan sa hita. Lumayo ka sa daddy ko! Alam mo ba ang totoong dahilan ng pagkamatay ng Mommy? Sadya kong binangga ang kotse para mamatay siya. Narinig ko sila nag-uusap ni Manang at narinig ko na ampon ako. At anak ako ng isang aswang. Nasaktan ako nang marinig ko si Mommy na nagsisisi siya na inampon niya ako. Kaya pinatay ko siya bago pa niya ako palayasin. Hayop ka! Demonyo ka na talaga! Hindi na malaya ni Ate Claire na nasa likod na pala nito si Joey, na nang mga sandaling yon ay may hawak na isang kulay brown na manipis na lubid. May mga nakadikit doon na kulay dilaw na parehabang papel at may nakasulat na pulang tinta na Chinese characters na hindi ko maintindihan. Bukod doon ay may mga nakastapler na mga nakatuping papel na puti, mga sanga at dahon. Pagkatapos ay isinaksak ito ni Joey ng itak sa likod gamit ang isang kutsilyo. Nang mapaluhod ang aswang, katulong si Manang Lita ay tinali nila ang aswang gamit ang lubid na hawak ni Joey. Matapos yun ay nakita namin ito na nagdasal hanggang sa sumigaw ang aswang. Madali, Joey! Italokbo mo ang puting tela! Sinunod ni Joey yun. Pagkatapos ay tumakbo kami kay Dad at inalalayan itong tumayo. Mula doon ay pinanood namin ang nangyari. Habang patuloy na nagdarasal si Manang Lita, ang aswang naman ay patuloy ang pagsigaw na parang napapaso ito. Matapos magdasal ay pinalo ni Manang Lita ng buntot pagi ng 3 beses ang aswang. Nagpalit-palit ang boses ni Ate Claire mula sa pagiging aswang at normal hanggang sa... Tama na. Pakiusap. Pagod na ako. Ayoko na. Patahimikin mo ng lahat, Claire. Tama na dahil marami ka na pinatay. Huwag mo nang dagdagan. Hindi magbabago ang lahat kahit patay mo pa si Aven. Tama na, Claire. Puminahon ka na. Ang mga tao dito na gusto mong saktan ay pamilya mo. Hindi perpekto ang daddy mo. At oo, maraming pagkukulang sa'yo. May pagkakamali siya pero mahal ka niya. Dahil kung hindi, matagal ka na niyang pinalayas dito. Pero hindi ba't kapag bumabalik ka ay tinatanggap ka pa rin niya? At si Aven, mahal na mahal ka ng kapatid mo. Daddy. I'm sorry. Patawarin mo ako sa pagkukulang ko. Pero bilang magulang, yun ang alam kong paraan ng pagdidisiplina sa iyo. Maaaring hindi tama sa paningin ng iba. Pero ang gusto ko lang naman, maging huwaran sa paningin mo ang kapatid mo. Aven. I'm sorry. Minahal kita na parang tunay na kapatid. Mula nun ay kakampi mo ko. Hindi ko alam kung mapapatawad kita sa pagpatay mo sa mami ko at sa pagtangka mong patayin si Dad. Kaya pakiusap, Manang Lita. Palayasin nyo na yung babaeng yan dito. Ayoko na siyang makita mula ngayon. Noong isang linggo lang ay sa wakas nakagraduate na rin ako. Matapos namin mag-celebrate sa bahay, ay lumabas kami ni Joey. Ang dapat sana'y formal na pag-uumpisa ng panliligaw nito ay ang araw na sinagot ko siya. At si Gian, huminto din siya ng panliligaw at naisip niya na mas magiging maganda ang relasyon namin bilang magkaibigan. Weekend, nagkayayaan kami doon sa beach. Habang nakatanaw ako sa dagat, ay dumating si Joey at tumakbay sa akin. Okay ka lang? Oo, naaalala ko lang si Ate Claire. Musta na po siya? Wala na sa katinoan si ate. Nung inalis siya sa bahay, binalik nila diretso sa probinsya at doon kinulong sa kwarto para walang mapinsala, malayo sa mga tao at kabihasnan. Pero ang nakakapagtaka, hindi na daw nagpapalit ng anyo si ate. Tapos ayun niya, tulala na lang, wala sa sarili.
Biglang iiyak tapos isang araw nang hihingi ng pagkain. Yung normal na pagkain ng tao. Nung kumain daw, gutom na parang hindi kumain ng isang taon. Hindi ko alam kung anong meron sa ginawa ni Manang. Pero kung ano man yun, sana hindi na maging aswang si ate. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Kahit na ganun ang ginawa niya sa parents ko, aaminin ko, mahal ko pa rin si ate. Siya pa rin ang nag-iisang kapatid ko. Balang araw alam ko mapapatawad mo rin siya. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa simula pa na nangyari to. Siyempre, alam naman nakakampi mo ako sa lahat ng oras. I love you so much. I love you more. Lumipas ang 3 taon bago na mayapa si Ate Claire. Naabutan na lang daw si ate ng katiwala namin na wala ng buhay at hindi na magising pa isang umaga. Cardiac arrest ayon sa mga doktor. Labis akong nagluksa sa kanyang pagpanaw. Minsan naisip ko, paano kung hindi siya naging aswang? Paano kung naging pantay ang tingin at trato sa amin ni Daddy? Paano kung hindi nangyari ang mga nangyari at naging isang masaya at buo ang pamilya namin? Sa paglipas ng panahon, unti-unting na-realize ni Dad ang pagkakamali at pagkukulang niya kay ate. Nagsisi siya at kahit papano, nagpasalamat ako dahil bago nawala sa sarili si ate, ay nagkapatawaran sila. Sana ay may natutunan kayo sa naging kwento ko. Sa mga tagapakinig na dumadaan sa kaparehong kalagayan gaya ng naranasan ni ate, dalangin ko ang kapayapaan at maayos na relasyon ng buong pamilya mo at naway maayos ang anumang problemang pinagdaraanan ninyo. Hanggang dito na lamang po at more power sa Aswang Diaries. Maraming salamat po. Nagmamahal, Aven.